Okay, so magandang umaga, magandang tanghali, magandang hapon, magandang gabi sa inyo pong lahat saang man sulok kayo ng mundo naroroon. It's me again, Angel Whisper, ang inyo pong lingkod na magbibigay ng mensahe sa inyo from Divine, from Holy Spirit, from God, from Universe, from elementals, from your ancestors, from your ancestors, angels, archangels. Yan, pwede sa mga elementals. Bibix muna ako. Vix, hindi pala. Kating ko pala yun. Kamusta naman po sa mga kating ko dyan? Okay. So, kamusta naman po ang ating araw ngayong Sunday? It's first Sunday of Lent. So, hoping po na marami din po ang nag-visit sa church. No? Umpisahan na po natin. Kasi ano lang naman po yan. 1 hour lang naman po ang pupunta sa church. No? Yan. So, i-glance ko lang po muna to. Okay, so ano ba yung topic natin last time? No? It's about, alam niyo yung mga pilit kayo talagang inaawat dyan sa mission na binigay sa inyo ni God. No? Na talaga namang super duper effort ang mga ito, no, para isabotahe kayo, or ang daming ginagawa sa inyong kabalastugan, ang daming ginagawang kalupitan, ano. So ganun pa man din, ano, ganun pa man ang gawin nila, syempre hindi tayo patitinag, hindi kayo patitinag, no. Still kailangan nyo pong maghingi ng guidance from God and strength and faith. No, mas tibayan nyo po yung faith nyo pag may mga ganyan kayo mga attacks. Okay? Kasi yung mga yan is wala na po magawa sa buhay yan. Kundi mamerwisyo po ng buhay ng may buhay. No, ayaw nilang asikasuhin ang kanilang buhay, ang kanilang pamilya, ang kanilang career. No, imbes na ikaw ang pakailaman, ikaw ang buwisitin. Alam mo yon, na tipong sila, mayroon din naman sila mga problema sa buhay. No, kung bakit kailangan nilang humingi ng damay. Bakit kailangan nilang idamay ka sa pasanin nila sa buhay. No? Yan po yung dyan po matake yung mga inggit. Ay, namatay. Okay, wait lang. Kailangan po natin ito para sa ating abundance. Okay. So, marami po ang nag-avail ngayon ng amulets, no? So, maraming salamat po at kayo po talaga pong alam nyo po yun, yung tipong malaki po ang pasasalamat po sa inyo, sa karamihan po sa inyo, kasi po andun po yung pagka nag-a-advise po ako is na ina-absorb nyo po. No, I mean, sumusunod po kayo sa mga sinasabi ko. Maraming salamat po. Kasi ito naman po is para din naman po sa protection ninyo. No, yung mga amulets na yan, mga mga oils, no. By the way, ang oils po ang oil po natin before kasi is ganito. Napapakita ko lang po sa inyo. Malaki na po ang difference ng oil natin. Okay, kung before po kasi is ganito po yung oil natin, ano, may mga nilalagay po ako, mga herbs, crystals, ganyan. So ngayon po is ganito na po siya. So mas handy, no, and hindi siya messy. Unlike po nito na talaga pong bubuksan nyo pa, gaganon nyo pa, tatak-tak nyo pa. So ito po is i-drop nyo na lang po siya. May dropper na po siya. And dito po is mas, kung napansin nyo po, kung before yung ina-avail nyo po sa akin na oil is isang orasyon lang. I mean, isang papel lang. Pero 3 orasyon po yung nakalagay doon. Which is yun nga po yung lagi kong ginagamit sa healing. Pero ngayon po, mas mas power. Bakit? Kasi po, ito po is kinukuha ko po to dito sa, wait lang, papakita ko po sa inyo. Okay, so dito ko po sila kinukuha. Wait. Okay, so dito po, no, ito po is mas marami po to kumpara nyo po dito. Mas marami siyang herbs, no. So combination po to, half of the bottle po nito, half po nito, half ito po ang nilalagay ko, then half is ito naman po isa. So ito is tandem po to, no, tandem. Kung ito po is talagang kontra kulam, no, ito po is may kasama po tong kulam, barang. Ito po may ano din to, no, pangkabuhayan. All-in-one po talaga to, all-in-one protection po talaga to Kasi po yung nakapaloob na mga orasyon po dito is power din po talaga. As in, no, power po to. Kasi basag po ng
isang orasyon lang nandito. Okay? So, yung isa naman po is, katabi lang po natin. Okay, so ito naman pong isa, kung titingnan nyo, marami po siyang herbs, marami po rin po yung mga iba pa pong mga klaseng mga mutya, no, na meron dito, and mga ugat-ugat, no, and plus meron din po siya mga orasyon. So ito pong orasyon na to is talaga po mga pangbaklas naman po to, pambaklas, panggamot, no. So andito rin po yung mga pang tipong masasakit ng katawan, lahat na po to, lahat na. Kaya po ito po is talagang super duper all in one talaga siya. Plus yun nga po, mas pinagtibay siya or mas pinalakas po siya ng mga orasyon na nilagay ko po. Okay? Kasi po kung lalagyan ko po siya ng herbs, lalagyan ko po siya ng mga sangkap, medyo hindi na po siya lulubog, no? So kaya pinag-combine ko po yung dalawang langis ko. Yung isa pong langis na yun, marami pong magaganda ang feedback po nun. So ito po is dual na po siya, no? Tandem na po siya. So ayan, ito-drops nyo na lang po siya. Okay? So again, sa mga mag-a-avail po nito, wag nyo lang pong uubusin ng langis. Kung halimbawa pong ganito na po siya, dagdagan nyo na po siya para po hindi mawala rin din yung sangkap na galing po sa dalawang bote ko, and at the same time yung orasyon din po. So talagang pinag-combine lang po siya para po mas malakas, no? Okay, so ito pong isa is for my personal use. Ito ba yun? Parang yung isa yun. Wait lang, isa pala yun. Okay, so nakakagawa na po ako nito ng 24 pieces, and ito na lang po yung natira. Ito ba yung akin? Okay. Any kind. So, ito na lang po, no? So, ito po, sige po, iaano ko na po, no? Ika-test ko na po siya, no? Para po makita nyo po kung gaano po siya kalakas. Okay? Kasi ito po, malaramdaman nyo naman po to, eh. Once na ginato nyo po to, mararamdaman nyo po yan na meron para siyang pulso. Pakiramdaman nyo po siyang maigi, siguro mga kahit minsan po 5 minutes, no, bago nyo po maramdaman yung parang tibok, no, may tibok. Minsan, ito ngayon po meron na eh, no, i-press nyo lang po siya, i-grip nyo lang po siya, hindi mararamdaman nyo po siya. Pero isa pa pong test is yung sa hair, no. So kukuha po ako ng strand ng hair, kukuha po ako, then ano po natin siya, ano ba tawag doon, papainitin. Ano yung susunugin? Teka lang, po tayo ng isa. Okay, so sa mga maiinip po, no, pwede nyo pong i-forward. Kailangan nyo lang po kasi ito, kasi po meron po akong isang client or pasyente po na ang ginagawa po is talaga po yung sinasabay niya po to sa oil. Okay, so ito na po yung kita nyo ba? Ayan, kita nyo po yung buhok ko. Ayan. So ibubulumbon po natin siya dito sa bote. Para po makita nyo po na, kasi po, yan, kahit po isang strand lang, no? Ay, so, dalawahin na natin para buhol na buhol. Kasi baka pumulas eh. Ayan. Kita ba? Okay, so ayan. Kita nyo ba yung buhok? Ito siya. Hindi ata kita. Kita nyo ba? Ano ba yan? Hindi ata kita. Anyway, asan na ba siya? Sana nakikita nyo siya, no? Kailangan ko lang yung camera. Ay, lalong lumabo. Teka lang. Parang lalong lumabo. Ayan. Siguro kailangan ko siyang flashlightan, ano, or ilaw. Wait lang po, Parang lalong lumabo, eh. Teka lang po. Pause ko muna. Naku, hopefully kita nyo na po yung buhok, no? Ayan po siya. Ayan po yung strand. Ayan. Okay, so susunugin po natin yan. Okay, para makita nyo po na siya po is talagang malakas. Ay, ayan. Teka nga, ayaw nito. Ang pangit tong ano ko, lighter. Ayan. Yun. Ayan, malakas na. Ayan. So, as you can see, hindi po siya nasusunog. Ay, mali. Ayan pala. Sorry. O, ayan. Hindi po siya nasusunog. Ayan, vaporin po siya. Buong buo pa rin. Ayan, isa pa. Ang init. Ayan. Okay, so nakita nyo na po, hindi po siya nasusunog. So, malakas po talaga iti. Okay. So, ayan. Ito po ang aking buhok. Ito na nga lang. O, ayan.
Ayan, ito po ang aking buhok. Ayan, buong buo. Okay, so, ano nyo lang po kung sino pong gusto mag-avail, no? Okay, so maraming salamat po sa mga patuloy po na sumusubaybay ng ating channel, and sa mga bago po, no, bagong subscribers po natin, maraming salamat. Naway ngayong ngayong Feb, sana maka 10k na tayo na subscribers, mga bebe, mga ka-angels. Okay, ngayon po isihingi tayo ng message. Teka lang po, kasi ginamit ako siya sa kanina ng flashlight, kaso lalong nagka-loko-loko. Okay, so now, syempre, hingi po tayo ng mensahe, no? Okay, so gagamit po tayo ng mga tarot, and the rest are all oracle cards. Okay, so sa mga amulets po, no, especially po sa mga healers, no, and mga beginners, pinaka the best po na pwede ko pong sa inyo i-recommend na pwede nyo pong magintangan is yung Tres Pico Roma. Kasi po siya po, no, for me, as a healer, is siya po yung nagbigay sa akin ng malakas na senses, no, sa paningin, sa third eye, sa mind, sa pandinig, sa pakiramdam, lahat siya po. And napakalakas din pong pangdepensa niyan, no. Pero yan po kasi yung pangalawang tangan ko eh. Unang-una po talagang tangan ko is yung Santo Niñong Hubad, no. Sinasabi ko naman po yan sa mga nakaraan kong reading. Kasi po for me ang Santo Niñong Hubad po kasi is nakapagbigay po sa akin ng bagong pag-asa, bagong buhay, bagong sigla, no. Kasi po ibinangon niya po ako sa, alam niyo yon, dahil nga po ako po is biktima rin po ng kulam before, kaya po ako na-awaken, kaya po ako nagkaroon ng ganito rin. Naging healer, no? And at the same time, talagang well-blessed, naging tarot reader din po ako. At ito po ako sa inyo ngayon na nagbibigay po ng mga visions, mensahe mula po sa kanila, mula po sa divine. So, ngayon po is, yun po, no? Si Santo Niñong Hubad, din si, Tres Pico Roma. Then after nun, si Infinito Dios, no? Kasi si Infinito Dios po is siya po yung the most high na nag-guide po sa akin. So now is meron po akong bagong tangan, no, which is ang Atardar, no? So hindi ko po muna siya i-introduce sa inyo, pero kanina po nung dumating po siya sa akin, napaka lakas po niya. Ang lakas po ng parang niya sa akin, energy, sobrang lakas po. Maganda rin po yung Atardar, no? Pero ito po, isasabihin ko lang po sa inyo na talagang andun na po sa talagang medyo matagal na po kayo sa panggagamot, no? Na tipong tumitira na kayo, may combat na nararanasan. Pagka nang gamot kayo is andun yung nakikipag-combat na kayo, nakikipag-sagupaan na talaga kayo dun sa mga mangko. Kailangan nyo po maghawak ng mga ganyan, no? Mga Tres Pico, Atardar, yan, Infinito Dios, kasi yan po yung mga pang kombate, and napakalakas sa pandepensa po talaga niya pagdating sa panggagamot. Okay, so ito po kasing Atardar is kinausap ko po kanina kung pwede ko na siyang bigyan ng poder ngayon, dasalan na rin, pakainin. So andun po yung ayaw niya pa. Ang gusto niya po sa akin is mag-start po ako ng first Friday pa po ng March. So andun po yung pinakain ko lang po siya ng mga dasal ko. Kung ano po yung mga dasal ko is pinakain ko na po siya. Medyo may kalakihan nga lang po yung dumating sa akin. Parang parang ito na ata magbibit-bit sa akin para kakatagumpay ko po sa panggagamot. Kasi sa lahat po ng tangan ko, siya po yung pinakamalaki, no? Hindi ko po ini-expect kasi po ang pinagawa ko lang po is medium, pero dumating po sa akin is malaki po talaga, as in, no? Malaki siya. Ganito po siya kalaki, almost parang palm, no? Pero alam nyo, inilagay ko lang siya sa pula kasi baka mamaya meron na namang umano dyan, mga ingiterang palaka. Okay, so na po tayo, mag-pray na po tayo. Okay, so wala na naman siguro ako nakalimutan, meron pa ba? Wala na. Okay, so ngayon po, no, since meron pa akong isang client na from Dubai, no, and naku, I'm so blessed, no, and lucky
no? Kasi tinulungan niya ako kung paano may deliver yung parcel niya, yung order niya. So, meron na po akong na-discover na kung sino po dyan ng mga taga Dubai, basta po UAE, no, is pwede na po. Medyo may kamahalan nga lang po ang shipping. And this is cash on delivery. So, kayo na po magbabayad doon sa courier, no, pag dinala na po dyan sa UAE. Okay? So, let's start. Panginoon Diyos Ama, Panginoon Hesus Kristo Ama, ako po narito muli sa inyong harapan kasama po ang aking mga subscribers, followers, and viewers na humihingi po sa inyo ng suporta, gabay, proteksyon para po sa oras na ito. Naway kami po ay inyong basbasan, ang inyong napakalalakas sa kapangyarihan, banal na dugo, banal na ngalan, banal na espiritu para po makapaghatid po ako ng mensahe para po sa kanila. Naway bulungan niyo po ako at itong mga barahang ito ibigay sa akin ng mga tamang mensahe para po sa kanilang mga katanungan nang sa ganun po ay masagot ko po sa pamamagitan po ninyo. Ako po nananalangin din na iligtas niyo po kami sa anumang kapahamakan, disgrasya sa kuna at anumang pong klase ng karamdaman na tukso. Maraming salamat po sa lahat, sa biyaya at sa proteksyon. Maraming salamat po. Amen. Okay, so start na po tayo. Okay, so kukuha mo po muna tayo ng mensahe dito sa aking tarot. Okay, yung healing po, no, later po tayo mag-healing. After po ng ating reading. So, hoping po na marami po akong natutulungan kahit po sa ganung paraan na online or dito po sa YouTube is napapagaan po yung mga pakiramdam ninyo, nawawala po yung mga kahit mga simpleng sakit ng ulo, sakit ng ipin, mga ganyan, sakit ng balakang, sakit ng bibig, kachichismis, charot. Okay, mga ganyan, no? So, hoping po na may napapagaan po naman po ang inyong mga buhay-buhay, no? Okay, so we have the Hermit. Okay, for Hermit, a guard. Okay, so we have the Hermit. Wow, so you'll be a teacher someday. No? So, andito yung sinasabi na para marami kang i-guide. Magiging mentor ka, magiging leader ka, magiging bossing ka. Mga ganun. No? So, marami kang matuturuan, marami kang mamumulat, marami kang mabibigyan ng well-inspired sila sa'yo. Ano yung gano'n na tipong pag ikaw nakausap nila, ang lakas-lakas ng sense ng, ano ba tawag doon? Ng energy nila na tama lahat ng mga sinasabi mo or mga tinuturo mo, no? Okay, so let's resume. Pinasok ko lang po sa loob ng bahay ang aking maladragon na aso. Okay, so yon yung Hermit, no? So dito kasi isa kakapag-share ka ng words of wisdom, nakakapagbigay ka ng naku-comfort mo sila. So andito yung maraming nakikinig sa iyo, maraming nagmamahal sa iyo. So malamang to, no, is hindi ka lang basta-basta nangangaral or hindi ka lang basta-basta nang gagamot or hindi ka lang basta-basta tarot reader dito. No, kasi ang daming nag-aabang sa iyo, ang daming nakikinig sa iyo, ang daming humihingi ng divine light mo, ang daming gustong mag-follow sa iyo. Yung mga ganon, no? So dito is marami kang matuturuan, no? And alam mo yung tipong kahit na nagtuturo ka na, dito pa rin yung continuous kang nagse-search, no, para sa mas malawak na kaalaman mo na i-share mo rin naman sa iba, sa karamihan. Kaya itong mga nakikinig sa'yo, malamang meron ka din talagang maybe tarot reader ka din, malamang, no, or a public speaker, or ano pa ba, pastor, mga ganyan. And yun na nga, a teacher, spiritual guru, or mentor ka rin na nagbibigay ng mga ganito, na mga lihim na karunungan, no, meron ka rin mga ganyan. So, continue mo lang yan kasi God's gift sa iyo yan na talagang kailangan mo rin i-share. Hindi mo kailangan bulukin yan sa sarili mo, kailangan mo yang i-share din sa iba, no? Yung mga ganun. Okay? So, we have the Sun. We have the Ace of Swords. Wow! And we have the High Priestess. Galing! Ganda ng card mo, bebe. Positive na positive to, no? So, now is we have the Sun here. So, dahil nga dyan sa parang, alam mo yung nakakapagbigay ka ng info, nakakapagbigay ka ng messages, nakakapagbigay ka ng comfort, nai-inspire sila sa'yo ng sobra, is andito yung nagiging positive na rin yung energy mo lagi, na
sa pamamagitan ng mga salita nila, sa pamamagitan ng mga feedbacks nila, yung mga ganyan, or parang mas lalong maraming nagmamahal sa'yo, naniniwala sa'yo, nagiging positive ngayon yung thinking mo. And to the point na parang eto na yung pumapasok yung dito yung happiness dahil napagtatanggungpayan mo lahat. And at the same time, no, dahil nga nagbibigay ka ng mga ganyan at ginagamit mo yung mga salita ng Diyos dito, kumbaga, namumulat mo sila at nabubuhay mo yung spiritual nilang, yung spiritual soul nila, no, na isabubuhay mo kasi ito yung mga natutulong, no, na parang nakalimot na, nagtampo, yung mga ganyan. So, andito ngayon yung marami nakaka-realize na, oo, tama ka, ganito, ganyan, ganito, ganyan. No? So, ngayon is, andito yung dumadami na ulit, no? Kung nabubuhay na ulit ang kanilang mga parang faith kay God, no? Na talaga andyan yung, kung ikaw believer, no? Kung ikaw dito believer, is talaga yung mga nakikinig sa'yo, pumupunta sa'yo, kinakausap ka, is naging believer na ulit. And andun yung bumalik yung faith nila kay God na talagang si God din is talagang napaka-powerful and talagang naandyan para sa'yo. No? Through thick and thin, no, is naandyan si God sa'yo. Till death do us apart din si God sa inyo. No? So now is dito na ngayon yung mga rewards, no, na binibigay sa ni God after mong alam mo yung tipong habang ginagawa mo yung missions mo na kahit hindi pa tapos yung missions mo, dito yung binibigyan ka na ng plenty of blessings, no, graces and blessings, protection, etc. No, andyan na sa abundance na andyan, prosperity na andyan, no, yung magagaling na kayong lahat, wala kayo ng mga sakit, even sa spiritual, wala na. As in, totally healed na kayo. Hindi lang ikaw, kundi buong, konektado sa'yo, no, is talagang totally healed na. Kasi, you are all protected by the divine and you are all guided by the divine. Kaya talagang, masasabi mo dito na talagang you are so blessed. No? Kasi talagang, andyan yung guidance sa'yo ni God, spirit ni God, no. Presence ni God is talagang napaka-importante. Okay? So, we have the Ace of Swords here. No? Kumbaga dito, dahil nga dyan sa, syempre, alam niyo yung tipong pagkahalimbawang, tipong pagka masaya ka, pagka wala ka ng himutok, wala ng bumabagabag dito, is talagang ang dami mong ideas sa pwede. Yung pagiging creative mo, pagiging artistic mo, ang dami mo na nabubuo. Ang dami ng nangyayari or ang dami mo nang nabubuo, no? Ang dami mo nang gustong pwedeng gawin ulit kasi free na yung mind mo, yung freedom is nandito na eh, nakawala ka na. So ngayon is andito na yung nakakagalaw ka na, as in talagang kulang na lang mag-zumba ka, mga tipong gano'n, no? So dito is sinasabi din na dito, kumbaga sa Ace of Swords na to is nandito talaga yung sinasabing yung power na meron ka is almost the same kay Jesus Christ, no? Pwede kong i-consider na parang nalalapit ka na sa ganun. Pero syempre talagang wala namang lalakas or walang makakatumbas or walang makakapantay sa kapangyarihan ni Jesucristo, Ama ng Diyos, Ama sa langit, wala. Ang akin lang is halos parang you're almost there doon sa rank na meron si Jesus Christ. So, now is andito yung talaga yung kung power rin lang ang pag-iisipin is talagang meron ka na you have the willpower, no? So, ganon. Okay, so now is, kumbaga, dito naman sa the High Priestess, no, which is talaga naman bonggang-bongga ka dito, diba? You are the High Priestess. Okay, so ngayon is, andito na talaga yung, syempre, kung dati, intuitive ka naman talaga, no? You have the psychic abilities, you have, kumbaga, open yung third eye mo, yung mga ganyan, no? And talaga, nandito ka naman talaga sa mundo na ng spiritual. So, yung mga expect mo yung mga hidden knowledge, no, sa mundo ng spiritual na talagang may lalabas na magpapakita yan sa'yo sa vision mo, sa dreams mo, dyan yan lalabas. Dyan mo makikita ang lahat. Alam niyo yung minsan nakakapanaginip ka ng orasyon, no? Ako po kasi madalas ganon, no? Meron pong sumasagi sa panaginip ko po, and doon ko po nalalaman kung ano po yung mga dapat kong gamitin, no? Na ibig sabihin po, pag lumabas po yung orasyon na yun sa panaginip, no,
nabigkas mo yun or nakita mo yun na nakasulat, ibig sabihin yun ang gamitin mong orasyon. Dahil yun ang makakatulong sa'yo. No? So, kung meron ka mang bitbit na ganong orasyon, ibig sabihin doon ka mag-focus kasi yun ang makakatulong sa'yo para makapagpagaling ka. Okay? So, pagdating sa spirituality, syempre nandun ka na sa high rank. The highest rank. Diba? Andun ka na sa the highest rank. No? Kumbaga, dito talaga yung sinasabi na kayang-kaya mo na lahat. No? But then, again, kahit na gaano ka kagaling, kung wala namang faith din yung ginagamot mo, baliwala din yung galing mo, baliwala din yung lakas mo. Kasi meron pong ginagamot na tumataas ang kilay. Alam nyo yun, naka-experience na ba kayo no, na mayroon kayong ginagamot pero nagme-make face, pero nasa iyo, diba? So, anong sense, diba? Sino ba niloloko niya? Hindi naman ikaw kundi ang Diyos, no? Kundi ang Panginoon, no? So, kaya po, kumbaga, mas maganda po yung yung ini-interview nyo muna. Parang alam mo yung kinakapanyo mo po muna yung mga pasyente kung meron ba talaga siyang faith kay God, maniniwala ba siya sa iyo and kay God. No, kasi numero uno po dito, hindi po sa inyo Kailangan po maniwala siya sa Panginoon. Kasi saan ba nagagaling yung power mo? Saan ba nagagaling yung kapangyarihan mo? Yung kakayanan mo, kanino ba nagagaling yan? Kay God yan. Hindi yan basta umusbong sa katawan mo. Hindi ka basta-basta umiilaw. Hindi basta-basta naglalabas ng sinig ang palad mo dahil ikaw yan. Hindi. Dahil na andyan sa iyo ang Espiritu ng Panginoong Diyos Ama. Kaya dapat yung mga ginagamot mo, naniniwala sa'yo. Kasi kung hindi, kahit gaano kakagaling, kung wala naman silang paniniwala, pananampalataya, no, wala ding silbi. Ang galing natin. Okay? So, we have the 7 of Wands. Wow, the Hierophant is here also, diba? Talagang well-guided ka dito, baby. Talagang the Most High, the Source, is talagang naka-guide sa'yo, ang nagbabantay sa'yo, nagbibigay sa'yo ng lahat, nagpo-provide sa'yo lahat. Okay? So, we have the 7 of Wands here muna, no? So, dito is talagang marami ka ng pangdepensa Anda mo pagdating sa pangdepensa, sa protection, ay, power ka! Gusto ko yun, no? Talagang alam mo yung ganun, may mga pag-ganon-ganon ka. So, dito kasi alam mo kung bakit parang ang galing mong depensahan ng sarili mo. Hindi lang sarili mo Kasi hindi ka nga makasariling tao. Kumbaga, ikaw is damay-damay ka. Pagka pinotektahan mo sarili mo, protektado din ang taong nasa paligid mo. No? So, dito kasi bakit mo natutunan yan? Kasi nga sa dami ng pain sa naramdaman mo, sa dami ng dagok na pinagdaanan mo, alam mo na kung paano mo babakuran ng mga to. Alam mo na kung paano mo bakuran ng sarili mo. At the same time, yung mga tao na sa paligid mo, alam mo na. Kasi pinagdaanan mo na to Yung mga challenges, yung mga ganyan. So, alam mo na kung paano mo depensahan yung mga ganyan. No? And alam mo yung parang specialty mo dito, kung expert ka, no, pagdating sa black magic. Kasi yan ang ginawa sa iyo Kaya yan yung unang-unang pinag-aralan mo kung paano mo to tatablahin, paano mo ito lulusawin, paano mo to pasasabugin, paano mo to magiging abo. No, yan yung unang-una mo minanifest na paano parang inano mo na pag ako naggamot, gusto ko malusang, gusto kong sumabog. Yung mga gusto ko maging abo. And you made it. Diba? Sinabi ko nga sa inyo, kayo mismo is talaga mga powerful manifestor. Okay? So, lahat ng mga minamanifest nyo, lahat yan makukuha ninyo. Okay? And now we have the Hierophant here, Queen of Wands and the Tower. No? So, dahil nga dyan sa 7 of Wands na yan, na marunong ka na magdepensa, kahit na anong pag pumasok sa'yo na problema, wala na yan, panis na sa'yo yan. No? Kasi, andito nga yung parang binigyan ka ng ni God, no? Dahil nga ang dami mo nang alam. Ang dami mong alam na ways, anong tawag doon, pag-solve, no, ng mga ganyang klaseng spells or what, no, pagdating sa kahit sa pagre-reading, no, is andito na ngayon yung parang sinasabi dito na kayang-kaya mong ituro or i-share yan sa mga magiging estudyante mo or sa magiging mahahawakan mo, yung mga naniniwala sa'yo. So, naandyan yan, no, na talagang ikaw is gagawa ka ng rules actually, no? Gagawa ka ng sarili mong rules, gagawa ka ng sarili mong mga orasyon,
no, na i-share mo rin sa kanila, no, na parang paghahalu-haluin mo or what, no, pero talaga naman pagka yun sinambit, ganun, no, talagang last chenes ang mga inyong mga mangko at taning na yan, ano, talagang sasabog, ganun. Okay, so now we have the Queen of Wands here. Is talagang andito yung alam mo yung power mo dito is talagang parang apoy, no, na nag-aalab, na talaga napakalakas, super power yung ano mo dito, yung kakayanan mo, or yung paano ka manggamot, no? Kasi nandito talaga yung passion, at passion mo to or parang alam mo yung desire mo to winish mo rin to kay God na maging ganyan ka. So pinagbigyan ka ni God, no? Actually ano ka muna dito, tinest ka muna ni God and nakapasa ka. So binigay sa iyo to ni God ng buong kamay, dalawang bukas palad na binigay to sa iyo. Binuhusan ka kagad niya ng ganyan. Napakabilis na transformation mo dito, bebe. No, napakabilis. And now, ikaw is ano ngayon, parang alam mo yung andito yung ikaw mismo nag-aabang, no, na kung sino yung lalapit sa'yo, kung sino yung magpapagamot sa'yo, sino yung magpapareading sa'yo, no, kasi parang ngayon is hindi ka na talaga sabihin mo anong tawag doon, learner, hindi no, ano ka na dito ginaganapan, ano, gumaganap ka na, no, kumbaga ginagawa mo na. And kung meron ka mang gustong malaman pa, is dagdag kaalaman na lang. Pero andito yung talagang kung manggagamot ka, okay ka na no. So nasa mga guides mo nila yan, kung halimbawa meron silang ibulong sa iyo na kailangan mo ng ganitong dasal, kailangan mo ng ganito, then kailangan mo sundin yun kasi for you din yun. And syempre do sa mga taong pinoprotektahan mo sa paligid mo. Okay, so now is andito yung the tower, which is andito yung talagang alam mo yung dating nawasak na buhay mo, yung dating nadapa ka, no, isa dito yung i-rebuild mo yan kasi tapos ka na tapos ka na doon sa mga kahirapan mo sa buhay, tapos ka na doon sa masalimuot, sa mga kulam, sa mga sumpa, tapos ka na dyan kasi na-break mo na yung generational curse, and yun ang maganda sa'yo, na-break mo yung chain, nang dahil sa'yo na-break mo yung chain. Nung lumabas ka dito sa mundo, hindi nila akalain, no, kahit na sino sa generation mo ng nakaraan, even ng mga ancestors mo, no, andun yung oo ng mga ancestors mo, alam na ikaw magbe-break, pero hindi nila inaakala na ganun kabilis mo maisasagawa yung pag-break ng chain ng generational curse ninyo. Power ka kasi, baby. Alam mo yung ang dami sa generation nyo, ang daming pinagdaan ng hirap, ikaw lang pala solusyon, ang tagal mo lumabas sa mundo. Ay, actually hindi naman, pero parang ngayon lang kasi ngayon lang nabuksan, no, so pero at least, di ba, na-save mo na yung mga susunod na generation na talagang hindi na nila may experience yung mga na-experience mo ngayon. So andito na yung kayang-kaya mo na again, no, ang pagdarasal at ang faith or ang maging malapit sa Diyos, yun po ang pinaka-the best na pamana natin sa ating mga anak, mga apo, no, para sila po ganun din. And yan po yung kayamanan, no, yan po ang magiging kayamanan natin, yung magbigay po tayo ng words of wisdom, yung i-share po natin yung mga nalalaman natin tungkol po sa Panginoon. Sundin po natin yan, wag po nating i-break or yung 10 commandments, no. Pero naman po mga talaga makasalanan naman po talaga tayo. Ako makasalanan din po ako, hindi po ako malinis, tao po ako no, hindi po ako malinis, pero I'll make sure po na hindi ko ginagawa yung 10 commandments, sinusunod ko po yung 10 commandments, hindi ko po siya binibreak, kasi po pag binibreak nyo po yun, para na po kayo nagpakamatay, para na po parang yung kaluluwa nyo po is inilagay nyo na rin po sa impyerno. Kayo na po mismo ang naglagay na sarili nyo sa impyerno kung hindi nyo po susundin ang 10 commandments. Ngayon po kasi usong-uso ngayon mga kabit-kabit, no, yung alam nyo walang kakontentuhan sa buhay, yung hindi makontento sa isa, no, kailangan pa tumikim ng iba. Bakit ba ganun, no? Ang dami ko pong kasong nagpapabaklas po ng mga gayuma, ang dami ko pong kasong ganyan, no. Meron pong mababaklas ko, tapos sa susunod, para mga ilang buwan lang, ayan na naman, aatake na naman, pero ibang babae naman yung gumagawa. Ay grabe,
Hindi ko po maintindihan bakit ganun ang nangyayari, no? Kung bakit, kung meron naman kayo mga committed na kayo, kung bakit kailangan nyo pang kumalabit ng iba, no? So, now is we have the, yun. So, ayun na nga. Pumasok tayo doon sa gayuma, di ba? So, andito ang 10 of Wands na kailangan po, isarapin natin yung mga responsibilities natin. Hindi po yung duties and responsibilities. Kailangan po natin yan. Kasi alam nyo, kung kahit anong hard work ang gawin ninyo, kahit ano pong sipag ang gawin nyo, pero kayo po ito maliwas sa utos ng Diyos, wala pong silbi ang hirap na ginagawa nyo dahil kahit anong subsob ang gawin nyo, talagang subsob kayo sa kahirapan. Kahit gaano, kahit mag-overtime kayo, mag 24 hours kayo sa opisina o sa trabaho nyo or what, no? Wala. No? Kahit po sa healer to, sa mga healers, sa mga tarot readers, kung ikaw ay nakikiapid, gumagawa ka ng mga kasalanan na against doon sa 10 commandments, wala rin pong mangyayari. No? Wala rin po. Nagsasayang ka lang ng oras mo, no? Huwag ka magpakitang tao. Kailangan dito i-express mo yung sarili mo, no? I-justify mo lahat, no? Para maintindihan ng lahat. Pero yung pagiging kabit or parang pagiging third party, no? Ang hirap i-explain, no? Hindi nyo po sabihin, tao lang po ako, makasalanan po ako. Oo nga, pero sana naman i-control mo din. Parang ilagay mo yung sarili mo doon sa inaagawan mo ng pamilya, sa sinasiraan mong pamilya. Yung mga ganun, no? Dapat alamin nyo rin yun. No? Hindi ko mapinila lahat, no? Sa mga ilan-ilan lang po, no? Para po agisin din, no? Kasi po nakakaawa po yung pamilya na ang tagal pong binuo tapos sisirain lang ng isang tao, no? Pero doon po sa mga meron pong karga na gayuma, nakakaawa po yon. Kasi po yung nakargahan po ng gayuma is hindi niya po alam kung ano po yung nangyayari sa kanya. Kasi hindi po siya yon. Maaring kinuha po yung soul niya, nilagay po sa isang bote, sa isang baso, then yun na po yun. Under na po siya ng spell work. So andun na po yung minamanipula siya, pero ang puso niya po na andun po sa original. Pero ang isip niya po na andun po sa pangalawa, pangatlo. No? Ganun po yan. Okay, so we have the 7 of Cups. Check. 7 of Cups. Okay, so dito sinasabi na talaga, alam mo yung, hindi ka magtatagumpay kasi kung halimbawang marami ka nga ginagawa, mga kabalastugan, mga tipong lumilihis ka na, no? Wala ka na dun sa diretsyon daan, lumilihis ka na. So, ang mangyayari sa'yo dito, alam mo, though ang dami mo sanang opportunity sa darating sa buhay mo, no? And navivision mo na to actually. Pero yun nga, kung halimbawa naman ikaw lumiliko or parang alam mo yun, parang masyado ka na overwhelmed, no? Ngayon sa buhay mo is walang sense eh. Kasi pwede bawiin sa inyo yan anytime ni God, no? So ang kailangan po dito is alam niyo, turuan niyo po yung sarili niyo, ilayo kayo sa mga tukso. Alisin kayo sa mga ganyan, sa mga kademonyuhan, no, sa mga ilusyon, no, sa temptations. Usawin niyo po 'yan, especially po sa mga healers, no. Ano niyo 'yan? Lagi niyo pong babanggitin 'yan sa dasal na kayo po dalhin lagi sa kaliwanagan, sa kaharian ng Diyos Ama. Okay? Okay. So meron po tayo ditong 7 of Pentacles and Page of Wands. Okay. So now, andito nga po yung talagang super duper nag-hard work ka. As in talaga, napakasipag mo. No? Na halos kulang na lang diyan ka na magstay sa place kung saan ka nag-work o kung saan ka nakalagay. No? Kung ikaw naman ay healer na parang halos kulang na lang parang alam mo yung bilang na bilang yung oras mo para ilatag ang katawan mo sa kama. No, na wala ka nang ginawa kundi naadya ka lang sa altar mo, ganto ganyan, ganon. So, or yan, tarot reader, so andito ka lang sa, ayan, nasa camera ka, ganyan, ganyan, or marami kang reading, siguro meron ka rin opisina, ganyan. So, dito is, yung mga ganyang ginagawa mong effort is may reward naman yan kay God. No, lahat ng effort na binibigay mo kay God, lahat ng mission sa ginagawa mo perfectly and smoothly is may reward yan from God. So maraming opportunities sa darating sa'yo, maraming blessings na darating sa'yo unexpectedly na maa-amaze ka na lang. Alam mo yung parang nagmamagic, no? Ang ascended masters, ang universe sa'yo. Even yung mga ancestors mo, spirit guides mo, lahat, no, is nagmamagic. Alam mo yung
andyan na ang blessings mo. Bigla na lang lalatag yan. Bigla na lang mag-a-appear yan. Ganon kalupit ang iyong mga guides. And now, isa nito ang Page of Wands and the Strength. Wow. Okay. So now, alam mo yung pagiging creative mo, pagiging parang napakadunong mo ngayon. Ang dami mong ang likot-likot ng isip mo na ano kaya kung ganito. Just like for example sa langis, no? Kung halimbawang kayo ay gagawa ng langis. Ngayon, iisipin nyo, ano kaya magandang sangkap pag ilagay ko? Ito kasi maganda to. Kasi ito pwede to sa masasakit ang kalamnan. Ito maganda to kasi ito pwede to ilagay dahil pwede nang isuka to. Ito ilalagay ko to kasi kulay ganito. Pangontra sa kulam to. Ito sasalpak ko din to kasi pag ito, takot ang kukulam dito. Yung mga ganon. So, doon magmimix yan. Doon sila papasok. Na ilalagay nyo na lang siya sa isang lalagyan. Diba? Sa isang lalagyan, no? Ngayon, magkakatalo na lang po yan, no? So, kung paano nyo siya dadasalan, paano nyo po siya lalagyan ng orasyon, na matagal nyo na pong inalagaan, na matagal nyo na pong binuhay, yun po ang ilalagay nyo dyan sa garapon or sa bote ng langis. Na yun po ang magbibigay ng napakalakas na bisa para po sa mga ginagawa nyo. Hindi lang po sa ganyan, kahit po sa orasyon, kahit po sa mga notebooks ninyo, alam niyo po yung tipong, hindi niyo basta-basta isusulat yan. Lahat po yan may proseso para po talaga maging mabisa yung mga pinagsusulat niyo na orasyon dyan. No? So, ano po ba ang kailangan? No? Kailangan po insensohan niyo po muna lahat yan. Lahat ang gagamitin niyo po sa mundo ng spiritual, kailangan po di insenso, no? Na may dasal niyo rin po hanggat maaari. Okay, pero for beginners, na nag-iisip pa lang po, pinaka-the best nyo pong gawin, na alam nyo po kayo parang nararamdaman yung tinatawag po kayo ng Panginoon na magbigay ng mission dito sa lupa. Mag-insenso po muna kayo. Mag-insenso kayo ng ball pen, bond paper, kung ano man po yung gagamitin nyo, pad paper, notebook, lahat po yan i-insensohan nyo. And meron din po yung ginagawa pa, kailangan nyo rin pong buhayin. No, marami pong proseso, kailangan nyo pong binyagan, kailangan nyo pong konsagrahin, marami po. No? Para po maging effective po ang mga ginagawa nyo. Mga orasyon, mga gawain pagtestamento, mga langis, even po sa candles, no? Yan, ang dami po. Sa mga santo, sa mga amulets, marami pong ways, no? Ganun. So, eto naman sa, kumbaga, dito po sa, may bumaba. Okay, so dito po sa the strength, no? Kumbaga, andito na talaga yung sinasabi natin. Alam mo yung pagdating sa pasensya. Winner ka dito. Ang haba ng pasensya mo, be. Alam mo, thankful ako kasi talagang nakikinig po kayo, no? Kasi kayo rin naman po magbe-benefit nito. Kayo rin po ang magdadala nito. Hindi po ako. Magiging napakagaling nyo pong healer or napakagaling nyo pong tarot reader pagka halimbawa pong inabsorb nyo rin po yung mga pinagsasabi ko dito sa inyo. No? Kasi po kung halimbawa pong babaliwalain nyo rin lang naman po, pwede na po kayong maghanap naman po ng iba. Baka po may makuha kayo na mas maganda pong mag-explain kaysa po sa akin. Okay lang po yun. Basta po as long as alam nyo po yun na kinicarry niya rin yung spirit, yung Holy Spirit or yung Divine Light. Kasi po, kung lilihes is hindi na naman po maganda yun. Kasi andun po yung medyo nabuksan ko na po kayo, then kung makikinig kayo ng iba, iba po yung pananaw ng iba, is malilito po kayo, no? So magkakaroon po nandito. So now dito po sa sinasabi ko nga po, nagkaroon kayo ng patience, tiyaga, mga ganyan, and alam niyo na motivate ko na po kayo. Isa dito po talaga yung magkakaroon na po kayo ng security. Hindi na po security, no? And at the same time, andito po yung talaga magkakaroon na kayo ng mga plano for the future o kung ano man, no? Kung halimbawa gusto niyo magpunta, alam niyo yung marami kayong plano, goals, ganyan, like gusto nyong magpunta sa ganitong lugar o parang nag-vision nyo magiging ganito ako soon, no? Possible yon. Okay? So yung mga ganun. So dito is pinapakita rin dito na parang andito na rin napapasukin ka ng mga maraming visions, maraming dreams, no? And dahil dyan is, eto rin yung isa rin, no? Ikaw is magkakaroon ka rin ng ganitong, like siguro para nagpaplano ka rin magkaroon, pumasok sa FB, TikTok, Reels, ganyan, or di katulad nito sa YouTube, no? Para makapag-share ng mga visions mo
No, maganda 'yon, no, para mas maganda, the more the merrier nga daw, no. The more the merrier, and talagang stronger. My goodness. Kung alam nyo lang, natutuwa nga po ako ngayon kasi po dumadami po yung estudyante ko ngayon. Alam nyo kung bakit? Kasi nga po, once na ito po is nakagawa na po, pagka nalaman ko po na lahat po sila is malalakas na, pwede na po akong gumawa ng GC, no, para po, kung halimbawa po meron magpapagamot sa amin, papasok ko po sila sa GC, then sila po yung, alam niyo po yung tandem, yung group na magpapagaling po doon. Pagka marami po kasi, sure, 100% nagagaling ang pasyente. May ganun po, no? Or meron naman po, kung halimbawa sa lugar ng halimbawa, nasa bukid nun, nandun po yung pasyente, yung estudyante ko, at naandun din naman po yung gusto magpagamot sa akin, i-address ko na po sila doon. Basta po alam ko na kaya na po ng mga estudyante ko, no? Ganun. Okay? Okay, so we have the Page of Pentacles. Wow, financial opportunities here about money. Wow, so talagang andito ka meant to be wealthy. Congratulations. Talagang ikaw is talagang, kung yaman at yaman ang pag-uusapan is talagang andito ka, no? Just make sure na just make sure na i-share mo to sa karamihan. Especially sa mga needy. Okay, so we have the Six of Wands, Nine of Pentacles, the Magician, and the Queen of Pentacles. Okay, so dito is the Six of Wands, and dito yung victory mo, no? Talagang, yung pagiging teacher mo, pagiging spiritual guru mo, pagiging mentor mo, pagiging leader mo, or what, speaker, ganyan. Dito ka makakilala ng karamihan. Magiging popular ka, magiging mabango ka sa madla, magiging famous ka, ganon. Tara. And dahil dyan sa pagiging parang masyado kang popular, masyado kang mabango na sa madla, no? Ito yung magdadala rin sa'yo ng parang, alam mo yon, comfort sa sarili mo. Na parang, ito is isa sa mga achievements mo, na kulang na lang yung magpatayo ka ng sarili mo. Ano ba ito? Hindi magpatayo. Ibig sabihin, magpagawa ka ng sarili mo palang, ano yun? Certificate, no? Yung ganon. Para lang masabi na, eto ako ngayon. Ang galing-galing ko ngayon, di ba? Be thankful, no? Always be thankful to God kasi hindi ka makakaroon ng ganyan kundi dahil sa kanila, kundi dahil sa universe, sa ancestors, kay God, no? Sa the Most High, our Creator, no? Dahil sa Kanya yan, kay Jesus Christ, kay Santo Niño, kung sino naman ang nag-guide sa'yo, dahil sa kanila yan, kaya nandiyan ka sa posisyon ngayon. Okay? So, we have the Magician here. So, andito na lahat yung talagang kaya mong gumawa ng milagro. And maraming milagro ang darating sa buhay mo. Pero that's all in the positive ways. No? And again, no, dahil dito sa The Magician na to, ay sinasabi dito na ikaw is talagang powerful manifestor. Na kayang-kaya mo mag-manifest. And lahat ng mga pinaplano mo or lahat ng pwede mong hawakan is nagiging ginto. Okay? So now we have the Queen of Pentacles dito na kumbaga sinasabi dito na kailangan mo lang talagang maging grounded, no? Kailangan mo lang talagang maging ma-attach more, no, sa Mother Earth, no? Kasi alam mo yung nakakakuha ka ng security dahil din dyan, no? Parang pwede kong sabihin to na ikaw kasi is alam mo yung pagmamahal sa'yo ng mga elements. Okay, straight to the point, mga engkanto, duwende, diwata, no? Mahal na mahal ka nila, no? Isa rin yan sa nagbibigay. Alam mo yung tipong naglalakad ka rito, nasa mundo ka, nasa earth ka eh. And sila yung, alam mo yung air, yung air, ano ba to? Air, fire, water, yung mga ganyan, yung apat na elemento na yan, ano? Saan ba din ang gagaling yan? Sa kanila din yan. Diba? Sa earth din yan. Sa kay Mother Earth din yan. No, na ikaw, parang ikaw yung pinaka-mother, no, na talagang iniingatan din nila. Kasi iniingatan mo din sila. Diba? Minamahal ka nila kasi minamahal mo din sila. Binibigyan mo sila ng importansya eh. Kaya ganun din sila sa'yo. Alam mo yun? Alam mo yun? Ganun yun. Diba? Alam niyo, parang dito pa lang tapos na tayo sa reading, no? Pero kukuha pa tayo ng ibang card. Kukuha pa tayo ng last card dito, then transfer tayo sa isa. Kasi may lumabas dito na the High Priestess, no? So, kukuha ako ng card na High Priestess. Para
Ma-expand natin kung ano pa ba yung ibig sabihin ng the High Priestess na yan, no? Okay, so let's see. Last 2 cards. May dalawang bumabang cards eh. Okay, so we have the Fool and the Knight of Wands. Yes, the new beginning is here. And kumbaga, new cycle ng buhay mo is talaga namang wawawi. Wawawi talaga. Okay, so now, kasi dito is authenticity and originality is ikaw yun. It's you, it's you, it's you, it's you. Ganun. So, ikaw yun eh, na talagang alam mo yung, kahit na alam mong delikado, nagte-take risk ka. Alam mong delikado, pero kasi, hindi ka natatakot kasi alam mo sa sarili mo nandiyan ang Panginoong Diyos Ama sa'yo, na nasa tabi mo, nasa likod mo, nasa gilid mo, nasa right and left mo lang, no, na ikaw is surrounded ng Holy Spirit, ng universe, ng ancestors, diba? So, ano ikakatakot mo? Wala, diba? So, nandito yung, alam mo yung takot sa'yo, parang, wala lang, nonsense, no? Parang, kasi andito talaga yung, dahil sa pagiging authentic mo, yung authenticity mo, and yung pagiging nagkaroon ka ng originality, no, is talagang dito ka tinangkilik ng maraming tao. Dito ka minahal ng maraming tao. Yung hindi ka peke, yung hindi ka nagpapanggap, yung hindi tipong pagkagalit ka, galit ka. Pag masaya ka. Hindi mo kailangang yung tumawa ng gano'n. Hindi pagka tumawa ka, gano'n. Yung mga ganun, tipong labas yung lalamunan mo, yung ganun. So, mas okay yun, di ba? Mas maganda yung magpaka-natural ka, kesa yung malalaman nila yung ugali mo pala, may maitim pala buto mo, pero akala nila ang bait-bait mo. May ganun ako, may kakilala akong ganun na akala mo kung sinong tahimik, pero yung pala ang buto niya, maitim pa sa uling. Okay? So, we have the Knight of Wands here. So, kailangan lang po talaga dito is, alam niyo yun, pagka alam nyo kailangan aksyonan nyo. Huwag kayo matakot. No? Let go, let God nyo po. Again, let go, let God po natin yan kasi no one or no weapons against you shall prosper. No weapons formed against you shall prosper. No. Amen. Okay? So, ganun lang yun. Kailangan lang po talaga natin dito na medyo, kailangan po natin ng buong tapang natin gawin to. Dahil alam nyo, pagka buong tapang nyo yung ginawa, huwag lang yung may galit ha, pagka nagagamot kayo or nagre-reading kayo, make sure na andun yung be gentle pa rin and be calm, no? And patience still. Ang dami naman bumaba nito, 5 agad. Okay, so we have the guide. So, talagang dito is sinasabi lang naman sa'yo, no, spiritually, na hindi mo nakikita, is talagang you are guided. No? You are divinely guided. No? Even yung mga elementals mo na yan, mga putian yan. Hindi yan itim, or hindi yan mga masasama. No? May mga tapang yan. Lahat naman tayo may attitude, kahit naman dito sa atin sa mundo eh. Dito sa ating Mother Earth, no? Talagang lahat tayo is talaga may kanya-kanyang pag-uugali. Ganon din sila. No, may pasaway, may masayahin, mayroong bugnutin, akala mo laging may monthly period, may mga ganon. Pero syempre, karamihan is talaga yung mga mababait. Mahahaba ang pasensya, malumanay, mga ganyan. Mas marami syempre. Okay? So, ayun, sinabi ko na nga dito, na kailangan din talaga natin dito is yung pagka nag-serve tayo sa tao, no? Galing dito. Yung true love is nandito. And yung compassion is naandun din, no? So, we have the angelic assistance here na talagang you are well divinely guided. Diba? And, kumbaga dito is talagang well protected ka and secure by the angelic realm, no? Andiyan kasi angelic assistance sa iyo eh. So, andun talaga yung hindi ka talaga mapapahamak. Okay? I'll assure you. Yan na yun. And you have the divine masculine, which is talagang, alam mo yung power mo dito is talagang super active. Super active na talagang, and kumbaga, yung light mo, alam mo yon, is talagang from head to toe, is talagang andun yung nagliliwanag ka sa mundo ng spiritual, no? Kumbaga, dito rin yung talagang, alam mo yung sinasabi ng mga
ibang mga healers na meron kang kakayanan na yung ang tawag doon, voltahe. Yun, yung malakas na voltahe, 9,500 volts, 10,000 volts, ganyan kakalakas. Na kaya parang alam mo yung energy mo kahit malayo ka, alam nila na nandiyan ka na. Ramdam ka agad nila ikaw. Parang barok ng Tagalog ko na yun. Ano. So, now, no, since we have the twin flames here, so dito is meron kang soul partner, no? Eternal connection. For now is hindi mo pa siya totally talaga namimit. Pero magmimit at magmimit. Magkukross ang landas nyo nito. Oh, sorry. Namit mo na pala siya. Pero hindi nyo pa siya totally parang ninanamnam, no? May connection na kayo nito. No? May connection na kayo nitong twin flame mo. Pero hindi nyo pa parang napagtatanto na, ay, ito pala yung twin flame ko. Ganon. No? May mga ganon factor. Okay. Ako sana mabilis ang upload ko. No? Okay, so we have the sacred action. Kailangan mo mag-focus. No? Kailangan mo na focus, kailangan mo na focus sa ginagawa mo. Especially sa healing, ha? Kasi po sa healing, hindi po tayo po pwede padalos-dalos. No? Hindi tayo pwede padalos-dalos. Kung kayo po ay nanggagamot na at wala pa naman kayo pandepensa, no? Make sure na meron pa kayong pandepensa sa physical. Okay? Ano ba yan? Huwag nyo pong baliwalain ang mga amulets. Kasi po pang physical po yan. Ando na po tayo. Sabihin nyo po na binasbasan na po ako ng Diyos Ama. May basbas na po ako ng Diyos Ama. Okay. Okay, nando na po tayo. Yung soul nyo po dito is talagang nakikleanse po ni God. Nahihil kayo ni God or even ng mga the unknown. No? Pero paano po yung physical? No, paano po yung physical nyo? Nakakaramdam kayo ng tusok, 'di ba? Kasi po physical 'yon. 'Di ba? So yun po yung kailangan yung depensa. Yun po yung sinasabi ko na kailangan niyo po ng mga medalyon na itangan po ninyo. Kaya po kailangan maging ano po kayo, talasan niyo po yung pakiramdam nyo. Kaya andyan po yung magsisikip ang dibdib nyo kasi nanggamot kayo. Andun yung sasakit bigla ulo nyo. Andun yung manlalambot kayo kasi nanggamot kayo ng ganito. Kasi hindi pa po kayo well prepared. Opo, andun po yung humihingi po kayo ng basbas sa taas para po kayo ay makapagpagaling. Afterwards, ano po nararamdaman nyo? Lalaga pa ang katawan ninyo. Kasi nga po, wala po kayong pandepensa. And hindi pa rin kayo totally kumakain po ng mga dasal. Lahat po ng mga healers, no? Lahat po, lalo na po gumagamot ng mga kulam, sape, demonyo, pumapatay po ng demonyo, lahat po yan may kinakain na dasal. And may mga tangan po yan. No? So, ganun po. Ako po ay nagbibigay lang po sa inyo ng protection and para lang din po kayo ay maging safe, syempre. Kasi mahirap po yung tira tayo ng tira tapos wala naman po tayong pandepensa. Okay? Masarap po ang tumulong. Masarap po ang tumulong. Pero, isipin nyo rin po yung sarili nyo. Okay? Lalo na po kung halimbawa malakas po ang karga nung ginagamot ninyo. Like for example, hindi na pala isang mangko ang gumagawa. No? Na yung tipong yung gumagawa pala to sa pasyente nyo is isinanla na pala ang kaluluwa sa impyerno, sa demonyo. Wala na pong pakialam sa buhay yun. Patapo na po buhay nun pagka ganun. No? So, kaya kailangan po is maging handa po tayo sa lahat. No? Maging handa po tayo sa lahat. Okay. So, we have no. And, okay. So, yun na nga po yun sinasabi ko. No, kasi it's not the right time. No? Kumbaga, hindi po ganun talaga yung pagkababanat po kayo. Hindi po yun panahon. No? Kung halimbawa po kayo is ng gamot and may attacks kayo, after ng healing nyo, may atake kayo. Ibig sabihin po, hindi pa po kayo ganun kahinog. No? Kung pasalamat po kayo, kung ang nararamdaman nyo lang po is bigla pong sumakit ang ulo ninyo, okay lang po yun. And okay lang po sana talaga kung kayo lang po. Ang hirap kasi pag bumalandra. Pag pumunta po yan sa anak, sa ina, sa ama, sa kapatid, ganito, ganyan. Kasi po kayo, pwede pong hindi tamaan. Or pwedeng tinamaan kayo pero very minimal lang. Paano naman po yung iba na nasa paligid nyo? Kaya lagi po kayo dapat prepared. Kumain po muna kayo ng dasal, mga pangdepensa, poder, bakod, ganyan. And then, doon po kayo kumuha ng mga pangdepensa nyo.
Kung ako po napapansin nyo, ang dami ko pong pang-depensa. And meron nga po akong bago, no? Na kailangan ko pong bitbitin, kailangan ko pong itangan, kailangan ko pong pakainin, kailangan ko pong alagaan. Kasi yan din po mag-aalaga sa akin dito sa physical na mundo. Kailangan ko po siya. Kailangan ko po siya. Siyempre po si God ang numero 1 kailangan ko. Sa kanya po galing to lahat eh. Yung strength, power, no? Kung anong meron ako, sa kanya po lahat galing to. Kailangan ko lang po talaga pang-depensang matindi sa katawan ko at sa buong pamilya ko. No? Mas marami po, mas maganda, mas protektado. Ganun po yun. Okay? So now is, andito po yung parang, meron po sa inyo, no? For some of you, no, is andito yung, parang namumroblema po sa financial ngayon, no? Dahil parang, andito yung, meron kayong problema for some, no, is sa maybe nagsusugal. Meron ba lang susugal dito? Kasi ako po bobo ako sa sugal. Wala po alam sa sugal. Kahit po yung barabarahan na ano yung pares-pares, mga ganyan. Hindi ko po alam yan. Kahit nga po bingo, hindi ko magawa. No? So, for some of you is meron pong ganito. Tigilan nyo na po yan. Masama po yan, lalo na po ngayong magmamahal na araw. Naku, paparusahan kayo matindi. Tigilan nyo po yan. Okay? So, now is, dito yung, parang ang nangyayari pa nga sa inyo dito is, parang alam niyo yung pinagtatrabahuhan ng mga partner nyo somewhere, OFW, ganyan, parang pinadadala sa inyo, dinadala nyo sa ganyang sitwasyon, sa pagsusugal, sa mga addictions, maybe sa liquors, no, cigarettes, chicks, pambabae, panlalaki, naku, ano ba yan? Kasi mga ganon, no, tigilan nyo po na, Diyos ko po, tantanan nyo po yan, okay? But then, kahit gano'n po nangyari sa inyo na kahit na may long distance kayo or para magkalayo kayo nito, then, Sara Labati po kayo. Ano ba si Sara Labati? Parang binansagan tong ano ba tawag to? Hindi gastador eh. Waldas Queen. No? Kung ganun po, bitawan nyo na po, no? Gumawa po kayo ng mga bagay-bagay na may kapararakan sa buhay. No? Alam ko, ini-enjoy niyan, diyan kayo masaya. Sabihin nyo, dito ako masaya eh. Dito na wala problema ko eh. Pero pagka naubos ang pera nyo, ano nangyayari? Di ba ubos ulit? Di ba problema ulit? Ngayon, kakatukin nyo na naman, bubisitin nyo na naman yung mga loved ones nyo na nasa malayo. No? Pero, ang kagandahan dito, dahil kahit na ganyan ka, kahit na tipong, for some of you, hindi ko to sinasabing ikaw, okay, wala akong pinipinpoint, wala akong mini-mention. This is for some. Hindi po para sa lahat. Okay? Andito rin yung mga loved ones mo na parang pinagsasabihan ka, binubulungan ka, natigilan mo na yan. Prioritize mo yung anak mo, prioritize mo yung ganito mo. Mag-work ka ng mag-work para maging busy ka sa work, hindi sa pagsusugat, hindi sa paghahalo ng mahjong, hindi sa pagbaano ng baraha, mga ganyan. No? Hindi sa paglalaro ng ML, hindi sa paglalaro ng COD, no, hindi sa paglaro ng mga computer kung ano man, no, yung mga gano'n. Marami namang iba eh, hindi lang naman to patungkol sa mga may mga addictions, no, especially sa mga sa internet, no, nasa internet ang daming nasira ang buhay, aminin natin yan, okay? Andito pa rin yung mga past loved ones mo, no, na nag-guide sa'yo, and also yung mga angels mo na talagang kulang na lang hatakin kanila na huwag mong gawin yan, pero hindi sila nagkulang ng paalala sa'yo. No? Okay? So, hoping na meron pong mga naka-resonate. And kung meron pong naka-resonate, hindi pa po nakaka-subscribe, paki-click po ang subscribe button. Then, paki-like and share din po, no? And, paki-click din po ang notification button para po sa ating updates, more on updates, okay? So, syempre, as I promised, kailangan po nating mag-healing. Okay? So, panggagamot ko naman po dito is kailangan nyo lang pong mag-yuko, no? Yuko nyo po ang inyong mga ulo, then, hayaan nyo pong pumasok ang energy ko, ang healing energy ko, sa inyo pong mga bumbunan. But then, pwede nyo rin pong gawin yung tipong kung may masakit po sa balikat nyo, sa tiyan nyo, pwede nyo pong itapat si cellphone directly
Like for example, ito po si cellphone. Kung masakit po dibdib nyo, itapat nyo po dito. Kung saan bumubuga po ako. Okay? Tapat nyo sa balikat nyo. Kung mabigat, tapat nyo po dyan. Ganun. Okay? So, ganun po. Okay? So, bow your heads. No? And mag-start na po tayo ng healing. Okay. So, ayan na po. So, maraming salamat po. And, see you and God bless. Bye!